Ngayon naman mga kanyusik, para mas lalo pa po nating maunawaan ang ating talakayan na yung araw po ng Wednesday, kasama po natin sa ating linya ang constitutional law expert at political analyst na si Attorney Egon Cayosa. Magandang umaga po, Attorney. Good morning, magandang umaga po sa ating mga kababayan. Attorney, nako, yung ika nga nila drama-rama sa Senado ay hindi pa rin po natatapos. Ngayon na may senaryo naman ng no election sa 2028 national elections yung lumulutang. Ito bang mga naunang pangyayari ay posibleng maiugnay po sa claim na ito, Attorney? Well, posible ho. Kasi yung mga players halos pare-pareho naman, no? At yung kaguluhan sa Senado, gaya ng nasabi nyo, iba-ibang klaseng drama at kanya-kanyang mga pasabog. So I think it's pretty obvious na related lahat ito, na guluhin na lang ng guluhin para hindi uusad. At I think kinukondisyon din nila o kaya ginugulo na nila ang kaisipan ng taong bayan para makalimutan na natin itong pinakaseryosong problema ng ating gobyerno at lipunan, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Whether it is DPWH na nasasakdal, mga senador, mga congressmen, o kaya yung vice-presidente. So, nakakalungkot yung ganun sapagkat imbes ho natutukan ang lahat ng mga ito, sino man ang nasasangkot, nagugulo yung proseso, nagugulo mismo yung institusyon na dapat humaharap nito. Okay, nangunguna dun sa pananagot ng sino man na nagkasala, nag-abuso, o kaya nagnakaw sa kaban ng bayan. So, it's very unfortunate yung pangyayari to. Sunod-sunod na lang ho ito. And related nga, sa tingin ko, ang common is kaguluhan na lang para makalimutan na natin yung mga mas importanteng accountability ng sino mang nagnakaw sa kaban ng bayan. Ito pong no election, no? So usapin po ng no election, Attorney. May mga instances ba talaga na posibleng hindi matuloy yung halalan sa bansa sangayon po sa saligang batas? Well, wala ho. Sa ating paningin, malinaw naman ang konstitusyon. Lalong-lalo na yung mga constitutional elected positions, hindi ho yan basta-basta wawalain. Naka-schedule ho yan sa ating saligang batas. So unless yung saligang batas ay mapapalitan, dapat nasusunod yung schedule sa ating saligang batas. Pangalawa, kahit very improbable, no? Very far-fetched na mapalitan yan, normally ho, ang proseso is it will be applicable prospectively sa susunod na eleksyon, hindi sa yung kaagad na parating ng eleksyon. Para matanggal o mabawasan yung haka-haka o pangamba ng iba na politikahan lang ito, may vested interest for the next election. And then, meron din ho tayo nakikita na wala namang ganyan tayong nakita in the past, the recent past. So, kaya nabibigla na lang tayo sa mga pasabog na ito na mukhang kulang ng factual basis. Yung political basis, wala rin po namang malakas na ugong mula sa taong bayan o sa mga iba't ibang sektor ng lipunan o sa mga politiko mismo na ipagpaliban yung eleksyon. Yan yung, yan yung ating democratic mechanism, di ba? Para ma-refresh ang mandate ng mga matitinong mambabatas at yung mga opisyal natin. At kung sino man ang nagkulang, edi tanggal sila, hindi na bobotohan, di ba? Yan din ang favorite pastime ng taong bayang Pilipinas, di ba? Talagang we always look forward to a popular election kasi yun ang ating nakasanayang demokrasya. So wala rin naman tayong naririnig na hinaing ng taong bayan na magpagpaliban yan. Pangatlo, hanggang ngayon, there's a gray area. Paano ba magbobotohan? Kung halimbawa, Constitutional Assembly ng ating lower house at saka Senado, yan ba ay voting separately or voting as one? Ito yung mga, sa tingin kong mga circumstances or realities on the ground that will say na
mukhang walang basehan itong pinapasabog nila na no election. Mukhang parte lang ito ng isang mas malawak na attempt na guluguluhin na lang lahat para wala nang mananagot. Mhm. Attorney, sa kada palit ng administrasyon, lagi na lamang din pong kakabit yung charter change, no? Yung CHA. Pero tingin po ninyo, bakit po ito isinusulong? At ngayong Marcos Jr. administration, pwede po ba itong maisulong, attorney? Sa tingin ko, very late in the day na. And I think itong administrasyon na nakaupo, they've seen the trend in the past. Kung hindi mo, number one, kung masyadong political provisions ang iyong gagalawin, walang mangyayari dyan. Diba? Maaari pa yung economic and then yung bureaucratic, yung mga ibang provision. Pero pagdating sa political, pag yan ang iyong gagalawin, pagkikialaman, you will get a feedback from the people, as pushback from the people and the politicians themselves. So, but having said so, and then, yan usually, ginagawa yan at the start of the term. Nung mabango ka pa, meron ka pang influensya. Ngayon second half na eh. So wala pa tayong nakita na effort na pagpapalit na nagsimula ng second half. Wala akong nangyari eh. Binabato yan kaagad na politiking ito. And I think that's the purpose dun sa pasabog na yan eh. Na ilihis yung ating atensyon. Na pag-aawayan na naman natin itong no election, charter change at kung ano-ano, that unfortunately ang finofocus yung political provisions. At malilimutan na natin yung daang-daang bilyon na ninanakaw sa budget, sa komisyon, yung mga paratang sa Vice President, nandyan na impeachment court. So, I think ganun ang nangyayari at maganda na tinatalakay ito sa media para mas maliliwanagan ng ating taong bayan at hindi na lang sila magpapaniwala dun sa mga trolls, na troll armies, paulit-ulit yan, kanya-kanyang mga aligasyon, at hindi na nila masyadong nababalanse ano ba dito ang propaganda, ano bang katotohanan, at ano ba yung mas mahalaga sanang focus ng mga institusyon na ito. So, ibig sabihin, attorney, parang diversionary tactic. Mukhang ganun nga ang nakikita ng taong bayan. Kita natin, kasi nga, walang political basis, walang legal basis, walang practical basis para sino man na leader natin na magpanukalan ng chacha at no election sa panahong ito. Dapat i-focus na nila yung paano ba natin sugpuin ang korupsyon, paano ba natin panagutin ang lahat ng mga may kagagawan o kinalaman sa korupsyon sa ating gobyerno sa iba't ibang level, sa iba't ibang ahensya. Ganun sana eh. Pero hindi. Unfortunately, nag-aaway sila. At kung minsan, yung mga pinaghihinalaan pa, yun ang pinoprotektahan ng iba. Dahil kauri nila sila, kapartido nila sila, kaibigan nila sila. At kung minsan, pinakamasakit dito, nabibigyan ng special treatment kasi matataas ang kanilang posisyon sa gobyerno. And that is very anathema o kaya unacceptable in our system of law, yung rule of law. Di ho ba dapat patas ang tingin ng batas maging sino ka man? Tama ka dyan, attorney. No? Pero political aside, attorney, when do you think yung perfect timing para po sa charter change? At hindi pa ba maituturing na perfect yung 1987 Constitution para maisulong na baguhin ito? Well, a constitution is never perfect. It's a living document, no? And this 1987 Constitution, it may be a good constitution, but it can stand a lot of improvements kasi ang mundo nagbago na eh. Ang pangangailangan ng bansa natin nagbago na. Maraming tayong experience dito sa sistema ng ating gobyerno, yung ating mga standards at merong mga ibang mga aspeto ng ating pamumuhay na wala noon nung ginawa yung 1987 Constitution. So, it can stand improvement. Pero as to timing at ano ang priority na dito nagagalawin, sa tingin ko hindi dapat yung political aspect. It should be on the economic aspect, yung accountability of public officials, yung mga how do we select the best and brightest sa gobyerno,
yung transparency, yung participation ng taong bayan, yun dapat. Wag muna sana yung political mga provisions. Pangalawa, yung timing naman, sa ngayon, 2 years before the election, kulang na ho ng oras at talagang sasabotahe yan o kaya mahahadlangan yan sa labanan sa politika. Yung bang kanya-kanyang propaganda na on the political side. So, it's not good timing. Dapat ho yan, pinakamaganda, yung unang taon pa lang ng bagong administrasyon, doon na nila ilatag yan para malinaw na wala silang hidden agenda behind the effort to improve our 1987 Constitution. Pag sinabi pong charter change, attorney, no, nandyan din yung usapin ng term extension at kung bakit daw gustong isulong itong CHA. Tingin niyo po ba part o gagawin po ito ng Marcos Jr. administration? Kasi kung babalikan, attorney, di po ba yung kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., nangyari naman po talaga ito? Well, iba ho yung kay Pangulong Marcos Sr. Nag-declare ng martial law Yes. Persahan yun. Hindi naman dinaano yun sa constitutional change, di ba? Yes. So, nag-martial law para magawa nila ang gusto nila. Sa tingin ko ho, number one, itong Marcos Jr., I think he has learned the lessons of history. At nakita na rin niya, matagal na rin niyang politika na wala pang panukalang charter sa ginagawa sa last third of the term na nag-succeed. Pangalawa, yung political landscape, hindi naman malinaw na clear yung kanyang mandate o support. Diba? Hati-hati nga. Kung minsan, mas mataas pa yung against him. So, kung siya may panukala nito, I don't think that's believable. Yun ho kasi ang ginagawa ng kanyang ate para bang sinasabi niya ito ang kanyang plano, but all the indicators, you wouldn't do that if you were the president. And I don't think this president is also naive. Diba? Yes. Yung hindi nga niya kontrolado yung mga political institutions, yan pa ang kanyang isusulong, di mas lalong mahihirapan siya. And that's why, sa tingin ko nga, yung sinasabi ng Senador Amy Marcos, mukhang propaganda lang yan. Yung paglilihis lang yan. Saka sana ay hindi matuluyan at sana mas maging papanuri ang taong bayan. Ibalik ho natin dun sa mas importanteng problema. Yun hong pagnanakaw sa kaban ng bayan na paulit-ulit, palaki-laki at nagiging mas abusado na ho sila. So anong sagot ho dyan? Di ho ba dapat alamin ang katotohanan, usigin sila, mabigyan ng pagkakataon lahat, at mahuhusgahan kung sino man nagkasala, nag-abuso, o kaya nagpabaya. Nalilihis ho tayo At, sana, kayo sa media, nakakatulong din kayong ibalik natin sa focus ang ating taong bayan, ang ating mga namumuno. Huwag ho masyado yung usapang political survival, politikang elections sa 2028 at nakakalimutan nila maliban pa sa corruption, yung kahirapan sa buhay, mataas na presyo, kawalan ng trabaho, yung palpak na edukasyon natin ng ating mga kabataan, ito ho yung mas mabibigat na problema natin. So sana ho bawas-bawasan naman ng ating mga political leaders yung kanya-kanyang propaganda, kanya-kanyang political posturing, at pagsusulong ng kanilang sariling, makasariling political interest and agenda. Attorney, dako naman ako doon sa usapin ng minimum age requirement kasi ito din yung pinalutang din to ni Senadora Amy, no? Kasi di po pa kasalukuyan 40 years old yung nakasaad po sa saligang batas. Ayon po kay Senadora Amy, parang gagawin daw po itong 50 years old para daw po maharangan yung pagtakbo ni BP Sara na ngayon ay nasa edad na 47 at magbe-birthday sa May 31. So high time na ba itong baguhin, attorney? At ano ba ang relevance? Bakit based on Constitution ay at least 40 years old ang dapat maging Pangulo ng bansa?
Well, I think, if you ask my opinion, I think yung 40 years old, tama ho lang yun eh. Kung pwede nga, ibaba niyan. Kasi nga, wala ho naman sa edad yan. Nasa integridad, unang-una. Pangalawa, of course, experience is important. Pero kahit experience ka, kung magnanakaw ka naman, kahit napakagaling ka, kung magnanakaw ka naman, di ba? Hindi mas maganda na yung kahit bata ka, basta straight ka naman. Kasi marami ka namang makukuhang miyembro ng kabinete at mga tutulong sa'yo na magpapalakad ng maayos. Diba? So, yung iyan, I think, yung premise of all this discussion kasi parang naniniwala tayo sa sinasabi ni Senador Amy Marcos. Sa tingin ko pasabog lang yun pero walang factual, legal, or political basis. Ayan, maraming salamat attorney sa pagbibigay po sa amin ng oras ngayong umaga na ito. Bago po namin kayo bitawan, mensahe na lang po ninyo sa publiko. Maraming salamat at tayo ho'y nakikiusap sa ating taong bayan. Mapanuri ho tayo, huwag tayo magpapaniwala sa kanya-kanyang press release o kaya pasabong, mga trolls. Focus ho tayo. Paano natin sugpuin ang lumalala at lumalawak na korupsyon sa gobyerno at sa ating lipunan? Paano natin matuntun ang katotohanan sa transparency, kaliwanagan, at pananagutan kung sino man ang nagkasala, nag-abuso o kaya nagpabaya sa ating mga leaders. Maraming salamat po Attorney Egon sa pagsama po sa amin ngayong umaga po ng Wednesday. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Nakasama natin mga kanyusik ang constitutional law expert at political analyst na si Attorney Egon Cayosa.